Hello everyone and welcome to our podcast. For today's episode, pag-uusapan natin ang responsible tourism at kung paano ang mga travel and tourist businesses ay nag-a-apply ng good governance and social responsibility sa kanilang operations. So, hindi lang po tungkol sa pag-travel, kundi kung paano sila nagiging responsible, ethical, sustainable, and people's well-centered sa isang business. Kasama po natin ngayon ang co-owner ng Mega Gym Travel and Tours, si Ma'am Grace Ann Amuyot. Magpakilala pa muna kayo. Ano po ang inyong business at saan po ito located? First, I am Grace Ann Amuyot, a co-owner of Mega Gym Travel and Tours. We are located at Zone 1, Iba, Zambales. We provided passporting, ticketing, domestic and international packages, and visa. Thank you for allowing us for this interview. Okay. Quick icebreaker lang po, kung magre-recommend po kayo ng isang destination na masasabi niyong halimbawa ng responsible tourism, saan po yun? At bakit? I will recommend Palawan. Kasi Palawan is very strict pagdating sa mga nagtatapon ng basura. Like, for example, may nahuli sila na dayuhan na nagtapon sa area nila. Pwede nila itong isumbong sa kinauukulan. At the same time, magkakaroon ito ng fines para dun sa mga nagtatapon. Then, even the local, sila rin mismo, pwede silang hulihin pag nakita sila na nagtatapon ng basura. So, napaka-responsible po talaga nila pagdating sa sa place nila. So, that is very aligned sa topic natin when it comes to our being responsible. So, pwede niyo po bang i-share kung paano po nagsimula yung travel and tours business niyo? We started last year, 2024, February 2024. And nabuo ang Mega Gem Travel and Tours. Kasama ko yung friend ko na bumuo, which is my co-owner. And naisip namin ang travel and tour services since mahilig kasi kami sa travel. So, from that, nagkaroon na kami ng idea na why not kami na lang din yung bumuo ng travel agency. Kasi dati na din kasi ako nagtrabaho sa travel agency together with my partner sa Mega Gem Travel and Tours. So, dun po pala nagsimula. So, that is very inspiring to start a business, no? So, pag-usapan naman po natin yung pinaka-main topic natin na good governance and social responsibility. So, ito po yung tumutukoy sa pagiging responsible, transparent, and ethical at may malasakit sa community at environment ng isang business. So, ang tanong ko po, sa inyong travel tour services, paano nyo po na-apply yung GGSR na yun sa kabuuan ng inyong business process? First, we as the small company, we have conducted meeting every start of our work. Our nature of business and as well as we still starting to boost our business. We make it possible to have a regular meeting every now and then. What's the purpose? For us to remind ourselves, hindi lang profit, kundi kung paano ka rin makakatulong sa society. And as for our clients naman, we see to it na nami-meet namin yung expectations nila, tsaka yung mga kailangan nila. Tapos binibilinan din namin sila kung paano maging responsible na tourist pag napupunta na sila sa lugar na gusto nilang puntahan. Thank you po. So, hindi lang po siya about sa pagta-travel and may effect din, may care din po siya sa ating society. Which is, thank you po. So, next.
Tapos pa na. O, pangatlo ba ito yung pangapatok? So, questions lang din po, ma'am. Pwede po ba kayo magbigay ng specific example kung paano niyo po nagagawa yung responsible tourism sa inyo pong business? Just like I said, lagi namin binibilinan yung mga client namin to be a responsible tourist sa isang lugar. Hindi lang basta namin sila binubook ng travel tours nila, kundi binibilin din namin sa kanila yung mga do's and don'ts sa isang lugar. Okay po, thank you so much po, ma'am. Isa lang Yun yung reaction mo? Wala kang extra reply or ano? Parang, ano? So, Sino next? ako. Kailangan Ano ma'am, paano niyo po sinisigurado na fairness and transparency tayo pagdating sa customer po? Ay, nahihilo ko sa ganyan. Paano niyo po sinisigurado na fairness at transparency tayo pagdating sa customer po? Well, that, tinataas ko namin yung fresh. Diba, hindi namin tinitingnan kung ano yung kaya nilang, kasi di ba may client kasi na ano, kapag titignan mo siya, kaya mo magbayad ng malaki, so malaki yung ibabayad sa'yo. Malaki yung kukunin kong bayad sa'yo. Hindi kasi gano'n. Mag-set pa rin tayo ng reasonable pricing. Meron kami standard. Nagbigay kami magbibigis ako ng pangmahirap. Sige. Ano? We are... Mahirap yung mayaman. May standard. Profit. We have our, we set our standards. So, sa business po is, mahalaga po yung transparency and fairness po pagdating sa customer po. So, yung tanong ko po sa inyo, ma'am, paano nyo po sinisigurado na fairness at transparency kayo pagdating sa customer po? We set our standard as it is. Nagbibigay kami ng reasonable price in every transactions. Hindi namin tinitignan ang kakayahan ng isang client at hindi kami doon nagbe-base ng pricing namin. Regardless kung ano yung katayuan ng nag-i-inquire, is ina-assist namin sila in pure fairness. So, yung additional po sa akin, goods po yung sabi niyo po gano'n na dapat po na fairness po pagdating sa pangbayad nila or sinisingil nila, gano'n po. Good po yun kasi nga kahit na mahirap sila or mayaman sila, fairness po kayo at standard po yung binibigay niyong pricing sa kanila. And additionally po, na question po is, paano nyo po handle yung feedback or concern pagdating sa inyong customer po? Siyempre, first we handle it with respect. Yeah. Lagi naman. So, and lagi naming tinitake yung side ng client namin. So, regardless kung mayroon silang masabi sa amin na hindi maganda, so we act as professional pa din. Yes po. Okay po. Tama po, ma'am. Sa tingin niyo po, ano ang naging epekto ng pagiging responsible business ninyo sa inyong customers sa community? For me, I think tinreat namin yung client namin with fairness and honesty. So, as return sa amin, nire-refer din nila kami sa mga kakilala nila. And as for the locals naman, as a society, I mean sa society, nakakatulong kami by means of providing the local tourist guides ng mga turista din. At yung mga souvenir shops, mga ganon, mga restaurant. So, we can recommend naman din sila para magkaroon din sila ng income. And additionally,
Then, tanong ko lang po, bakit ito po yung napili niyong business? Like I said kanina, napili namin yung business kasi hilig talaga namin ang mag-travel. So, as a traveler kasi, ang hirap na makahanap ka ng travel agency na mapagkakatiwalaan. So, yung iba pa nga, minsan na i-scam sila pagdating sa mga accommodations. And super pricey naman yung iba. So, for me, para na din ma-experience nung, hindi ma-experience nung iba yung na-experience namin sa mga ibang travel agency. Why not we put ourselves into business na lang? Yes. Oo. Naging motivation na din namin para ma-put up yung business. Positive impact po talaga both sa business at sa society po. Para naman po sa future of business owners, ano po ang nabibigay niyong advice tungkol sa pag-apply ng UDSR sa kanilang negosyo? First, syempre dapat gusto nila yung ginagawa nila bago sila mag-build up ng isang business. And andoon na yung alam nila yung responsibility nila as owner, as employer, and syempre as na gustong mag-build up ng sarili nilang business. First, dapat alam nila yung pinapasok nila na business. So, dapat ito yung gusto nila na gawin para alam nila kung ano yung responsibility nila as a business owner. Hindi porket meron silang business. May advice ko lang sa mga future business owner, kung gugustuhin nila or kayo, kung gusto niyo mag-put up ng business, dapat alam niyo yung pinapasok niyo. Kasi pag alam niyo yung pinapasok niyo, alam niyo yung responsibility niyo. And para naman sa mga clients or paano nila i-treat yung clients nila, dapat with respect, honesty, and fairness. Dapat po talaga may fashion kapag gumagawa ka ng business mo. Tapos alam mo yung ginagawa mo, pinapasok mo. Opo. Thank you so much. Thank you so much po. Next po, pwede rin po i-promote yung inyong business po. Again, we are the Mecachem Travel and Tours. We are located at Zone 1, Iba, Zambales. We are processing ticketing, passporting, visa process, tours for domestic and international po. Thank you so much Thank you po. And that's for today's episode. We hope may natutunan kayo tungkol sa kung paano ang travel and tourist services ay naging responsible, sustainable sa pamamagitan ng GGSR. And that's all. This is our host, and my name is Mark Season. I am Mark Justin Carubin. My name is Rhea J.P. Arbizo. And I am Lizelle Gadingan. And I am Angelica S. De Jesus. Hi! Bye! Saan ang muyot? Ikaw, owner pala. Lakasan mo naman